rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahimpapawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Or in short, MHSD ang housing arm ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakatagpo, nagkakausap-usap at nagkakapalitan ho ng ating mga mensahe sa ating isang oras na programa. At syempre, ang programa natin ay live din hong napakikinggan sa DXMS sa Radyo Bida at live din sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development. At ngayong araw na ito ay ang ating ika-278 episode ng ating programang MHS Delivers. Malapit na ho tayo maging 280, inshallah. We are very thankful, grateful na tayo ho ay umabot sa ganito karaming episodyo ng ating programang wala hong hinihiling kung hindi ang maiparating, maipaalam sa inyo ang mga kaganapan, ang mga pinakabagong updates. Mapayanam ho ay mga programa natin, mga proyekto, mga aktibidades at syempre mga best practices na isinasagawa ng Ministry of Human Settlements and Development geared toward the development, sustainable development of our Bangsamoro families na nangangailangan ng ating tulong pabahay, ng ating mga local government units na nangangailangan ng ating technical assistance at syempre sa ating pagsiguro na lahat po ng ating real estate development sa ating rehiyon ay sustainable at syempre tawag dito hindi ho nakakapagbigay ng kapahamakan sa ating mga komunidad sa ating rehiyong Bangsamoro. At ngayong araw na ito, tayo pa rin ay sinasamahan ng ating mga kabalay at kapwa homecaster para ho tulungan tayo ng ibahagi sa inyo ang mga impormasyon, kaalaman, tips, lahat na ho na dapat yung malaman from the MHSD. Mula sa ating kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria para ho bumati sa inyo. Kabalay na Ria, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan, magandang umaga sa iyo, kabalay na Ria. Mula sa ating kanan, syempre, magiliw pa rin pong umati sa inyo. And from her side, let us now proceed sa ating left side, sa bandang kaliwa. Nariyan naman ang ating kabalay at kapwa homecaster, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salet, kabalay na Ria. At makatanang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na lang po tayong magsasama-sama para sa mga makabulong talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po nilingkod Bangsamoro Hamsari Pala. Ayan, mashallah. At yan ang pagbati naman mula sa ating kabalay na si Hamsi. Ngayong umagang ito, nako, despite the challenge
sa ating pagpunta sa istasyon. No? May mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan, nagkakasalubong, medyo pahirapan ang paglusot. Tinadhanang pinagtagpo. Yung mga sasakyan sa kalsada. Tinagtagpo, pero di tinadhana. Okay, sige. Nevertheless, we are here para gawin ang ating trabaho, ang ating tungkulin na gawing well-informed yung ating kapwa Bangsamoro. At syempre, the other stakeholders na atin pong nakakibat sa lahat ng ating sinasagawang mga implementasyon sa MHSD. Okay? And right now, tandaan natin live tayo sa Facebook, Ministry of Human Settlements and Development. Aside from yung inyong maririnig sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Ayan, mashallah. At ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating talakayan portion. Mamaya sa ating MHS Discusses, kung saan pag-uusapan natin ang napakahalagang topiko. Kabalay na Ria, ngayon pa lang, we would like you to introduce our guest speaker para sa ating MHS Discusses mamaya para makabati na siya sa atin ngayon at sa ating tagapakinig. Ang ating topiko ngayong araw na ito, ang regulation and real estate developments in the BARM. Na konektado sa huling topic natin kasama si Attorney Janiza Makapantal. Last episode. Last no? episode. Yeah, Ngayon, titingnan naman natin ang real estate side ng ating devolution of functions. Mula sa Policy Development and Regulation Division ng Ministry of Human Settlements and Development, kaka-designate lang, so fresh na fresh pa sa kanyang position, ang ating lovely Chief Amira Aisa L. Makalangkom or Ate Lovely. Welcome in. Thank you so much, Ma'am Ree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. So, first of all, thank you po, Ma'am Sally and the ICS team for inviting me. Yes, of course. You're Inviting me always here welcome. for today's episode po. And yun nga, isang makatahanang umaga po sa lahat ng tagapakinig Yes. ng ating programa. Of course, may sincere greetings din po sa mga butihing leaders natin Yes, sa that's right. ministry natin. First, Minister Zaide Ali, Deputy Minister Aldin Asiri, Yeah. Director General Esmael Ibrahim, and of course, yung lahat po ng staff ng MHSD BARM, most especially po sa aking Policy Development Coordination and Regulation Division. Yes. Shout out to Sir Gadi, Yeah. Abdul Hamid Alawi Jr., Sir Gadi, and sa mga masisipag at magagandang kasamahan ko sa PDCRD. Mashallah. Good morning po once again. Mashallah, good morning. You're bringing joy, no? Kabalay na Ma'am Lovely ng PDCRD sa ating episode ngayong araw na ito. Huwag mo kaming iwan ha, babalikan ka namin for our MHS Discusses mamaya kung saan pag-uusapan natin. Ako importante ito kabalay na Ria, no? Dahil ang daming nagsusulputang mga, di ba? Makikita mo sa news feed natin, naka-announce sa itong mga subdivisions na ino-offer or binibenta nga. So ito, malalaman natin dito sa ating usapin mamaya sa ating MHS Discusses kung ano ba ang dapat nating tandaan sa mga ganitong mga bagay na pinag-uusapan natin. Okay? So ngayon magbabalik tayo para sa ating mga balita ngayong episode na ito. Pagkaraan lamang ng ating napaka-halagang paalala patungkol ito sa ating Affordable Housing Program sa MHSD. Ano nga ba itong tinatawag nating siyam na requirements? For this, kabalay na Almansor at kabalay na Datonohas, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS delivers. At mula ho sa ating paalalang yun about our affordable housing program sa MHSD, kung saan ang ating locations ay nariyan ho sa Barangay Sambad at Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Yan ho yung ating Phase 2. At meron din po tayong Phase 1 and Phase 3 dyan sa may Barangay Kapiton, Udin, Sinsuat pa rin. At may mga kabalay tayo nakalipat na sa kanilang mga bahay. Dyan po sa ating Phase 2 sa Barangay Simba, Udin, Sinsuat. At unti-unti pinapaganda ang kanilang mga bahay. Mashallah, alhamdulillah. May mga magkakapit bahay pang magkakilala. Diba? Ang galing ho na makitang we have honed, no? Our, yes. The best of luck sa kanila, and of course yung sumusunod dyan yung ating homeowners associations, di ba? Sa bawat komunidad na ating hong ini-establish, hindi ho nagtatapos sa ating mga structures, paglipat nila kung hindi nagpapatuloy po ang ating serbisyo para sa ating mga kabalay na ito. Okay? So ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan. Ngayong araw na ito, again, today is July 2, 2025, and the 17th, 2026, and the 17th of Muharram, 1448 sa ating Hijri calendar for our 278 episodes ng ating programang MHS Deliver. So balit kabalay na Ria, kailangan ko ang iyong assistance for our background music. At hindi ko pa na-set up para sa ating news ngayong araw na ito. Ang ating mga balita ngayon nakasentro po sa ating isinasagawang pagpapatibay ng ating implementasyon sa ating Ministry of Human Settlements and Development. Of course, we are ensuring na ang ating serbisyo ay makahulugan at talaga naman pong nagbibigay benepisyo at na susustain ng ating ministry. Yan ang pinakamahalaga. Hindi lang ho good for 1 month, good for 1 year, kung hindi hanggang kinakailangan pa ng ating mga benepisyaryo. Talaga pong nananatili ang ating pagbibigay serbisyo. At bilang pagpapatuloy sa ating mga balita ngayong araw, ang ating headlines ngayong araw. Minister Ali nakipagpulong sa Amana Bank CEO, mas pinagtibay ang pagpapahusay ng Sharia-compliant na pabahay sa BARM. MHSD at MCCI nagpulong at sinuri ang mga pagkakataon para sa pag-upgrade ng software. At ang huli sa ating headlines, MHSD pinatatag ang mga LGU ng SGA upang patuloy ang pagbuo ng CLUP at ZO. Para sa detalye ng ating unang balita, Minister Ali nakipagpulong sa Amana Bank CEO, mas pinagtibay ang pagpapahusay ng Sharia-compliant na pabahay sa BARM. Narito si Kabalay na Ria.
Nakipagpulong si Ministro Zaidi C. Ali ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM kay Chief Executive Officer o CEO Amil Bahar P. Amilasan Jr. ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o AIBP noong Hunyo 24, 2026. Tinanggap ni Ministro Ali ang ABP CEO sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, kasama sina Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim, Provincial Director ng MHSD Maguindano del Norte o MDN Baymaruds S. Ibrahim, at Attorney Reham P. Pandapatan. Inilahad ni CEO Amilasan ang katayuan ng bangko at mga plano sa hinaharap, tulad ng mga pakikipag-ugnayan nito sa BARM tungkol sa Islamic financing. Pumirma ang MHSD ng isang Memorandum of Agreement kasama ng Abana Bank na nagtakda na ang MHSD ay magbibigay ng technical na suporta at ikokonekta ang AIBP sa mga benepisyaryo ng mga proyektong pabahay. Samantala, ang Amana Bank naman ay mag-aalok ng mga pagsasanay, mga financial products at mga serbisyong naayon sa prinsipyo ng Islam. Tatagal ang kasunduan hanggang sa taong 2030 at may kasamang pangako na susundin ang mga lituntunin ng pamahalaan, kabilang ang mga pamantayan ng anti-money laundering. Sa kasalukuyan, inendorso ng MHSD ang Amana Bank sa programang Salam Homes, ang affordable housing loan project ng ministry sa Barangay Samba, Datuodin Sinsu at MDN upang mapadali ang Sharia-compliant housing loan process. Ipinaliwanag ni Alexander B. Pialan, Project Development Officer 3 ng Housing and Human Settlements Division, na ilang residente at aplikante ng Salam Homes ang nagsimula na sa proseso ng aplikasyon upang maging miyembro ng Amana Bank upang matulungan ng bangko sa pagbabayad ng kanilang mga obligasyon sa pabahay. Binigyang diin ni Ministro Ali ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mga institutional frameworks ng MHSD upang paganahin ang mga individual na may sagawa ang kanilang pananampalataya ng may kumpiyansa, dignidad at pagpapatuloy sa lahat ng aspeto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay sumunod sa mahigpit na direktiba ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakwa na suportahan ang mga sistema at institusyon na nagpapatunay ng pananampalataya tulad ng Islamic finance bilang suporta sa mga pangunahing haligi ng agenda ng gobyerno ng BARM na mas matatag na Bangsamoro. Napag-usapan din sa courtesy visit ang posibilidad ng paglagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU sa hinaharap upang ma-renew ang kolaborasyon sa pagitan ng mga partido. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD at MCCI nagpulong at sinuri ang mga pagkakataon para sa pag-upgrade ng software. Tinanggap ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pamamagitan ni Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim, si Eric Yam, Vice President of VP at founder ng Chamber of Trade Affairs, Malaysian Chamber of Commerce and Industries o MCCI, Philippines Incorporated, noong Hunyo 24, taong kasalukuyan. Sa pamamagitan nito, natalakay ng Ministry at MCCI ang mga potensyal na pagkikipagtulungan sa paggamit ng mas mahusay na software para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa hinaharap. Naganap sa BDG Conference Room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, ang pagpupulong kung saan ipinakilala ng grupo ni VP Yam ang mga oportunidad sa software na makatutulong sa pagpaplano at pagproseso ng datos ng ministry para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Partikular nitong ipinakilala ang paggamit ng Lumex para sa outcome-based planning sa site design,
o GHCI Modular Housing, isang Korean-engineered, globally sourced assistive tool na kaya magpatakbo ng mga simulation sa panahon at epekto sa kapaligiran ng iba't ibang structural drawings. Sa pulong, binigyang diin ni BDG Ibrahim ang kahalagahan ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP, isang mahalagang dokumento sa pagtukoy ng mga lokasyong nangangailangan ng mga proyektong infrastruktura batay sa mga natukoy na zones at pagkatapos maisama ang Climate at Disaster Risk Assessment o CIDRA. Magiging mapagkukunan at batayan din ito ng mga hazard map at climate data. Ang MCCI ay isang non-profit na organisasyon na nagsisilbing plataforma para sa mga Malaysian at Filipino businesses upang kumonekta at malaman ang mga oportunidad sa kalakalan ng iba't ibang sektor. Sa kasalukuyan, plano ng MCCI na unti-unting itatag ang presensya nito sa Bangsamoro. Ipakita ang mga konsepto na maaaring kalaunan ay gamitin sa rehiyon at tuklasin ang mga potensyal na programa sa personal na pag-unlad. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-ulat. At para naman sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw, MHSD pinatatag ang mga LGU ng SGA upang patuloy ang pagbuo ng CLUP at ZO. Narito si Kabalayna Hamsi. Mas naging determinado ang mga kinatawan mula sa 8 local government units or LGUs ng Special Geographic Area or SGA, lalawigan ng BARM na ipagpatuloy ang pagbuo ng kanilang Comprehensive Land Use Plan or CLUP matapos makagawa ng maraming outputs ng kanilang plano sa training workshop on the formulation, updating, and of CLUP or Zoning Ordinance or ZO Module 1. Ang aktibidad ay sinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM, noong ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Bahada Suites, lungsod ng Davao. Sa pamamahala ng Environment, Land Use and Urban Development Division or ILUD, kaakibat ang MHSD SGA Provincial Office, ang pagsasanay ay naging daan para sa mga LGU ng Kadayangan, Kapalawan, Higawasan, Malidegaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Pahamudin at Lubunan upang maihanda ang kanilang ang mga unang mahalagang bahagi ng kanilang CLUP. Sa tulong at masusing gabay ng mga resource speaker mula sa MHSD sa pamamagitan ng serye ng workshop at critiquing, nakabuo, naitanghal at napahusay ng mga LGU ang kanilang mga mapa, vision, pagsusuri ng pamayanan gamit ang sistemang scalogram at mga datos ukol sa populasyon or demography. Bago naganap ang mga ito, nagbigay muna ng lektura ang mga resource speaker o tagapagsalita mula sa ILUD sa ilalim ng Technical and Regulatory Service or TRS ng MHSD. Ipinakilala ni Atty. Janiza Emma Capantar, Chief ng ILUD, ang mga konsepto, hakbang at kahalagaan ng pagpaplano para sa tamang paggamit ng lupa. Samantala, tinalakay naman ni Ali M. Makadahag, Housing and Homestead Regulation Officer 4 ng ILUD, ang mga topikong CLUP as marketing and investment tool, urbanization and settlements patterns, at use of scalogram. Ang iba pang mga paksang tinalakay tulad ng effective technical writing, hazard profiling, maps basics and appreciation, demography at vision and mission setting and assessment ay ipinaliwanag nila Engineer Alexis M. Beltran, map specialist Marjan P. Saminoden, Ibemir O. Singson, Juari M. Makapantar, and HHRO 4 Zuaira U. Ibrahim ayon sa pagkakasunod-sunod. Binigyang din ni Chief Makapantar ng pagbuo ng CLUP at zoning ordinance sa pamamahala ng lupa hindi lamang isang pagtalima sa mga kinakailangang may sagawa. Ito ay isang mahalagang kasangkapan upang gabayan ng matatag at pangmatagalan pag-unlad, pangangalaga ng ating mga pamayanan laban sa pagpanganib, pamahalaan at maayos na mga yamang lupa at matiyak na ang bawat pagbabago ay makakabuti sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon, wika pa niya.
Sa kanyang pangwakas na pananalita, inimok ni Director Suarto S. Wahab ng TRS ang mga kinatawanan mula sa LGU, lalo na ang mga Municipal Planning and Development Coordinator, nang ipagpatuloy ang nasimulang paghahanda sa kanilang CLUP at palawakin ang kanilang kaalaman sa environmental planning. Ikayatin ninyo ang inyong mga pinunos na suportahan ang pagbuo ng mga planong ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mga proyektong pangkaularan sa inyong kanasasakupan. Kapag natapos na ang inyong planong ito, susunod ding tataas ang inyong revenue, dagdag pa ni Director Wahab. Lalong pinalakas ang pagbibigay ng tulong teknika sa mga LGU sa rehiyon, alinsunod sa utos ni Ministro Zaidi C. Ali at sa kanyang panawagang natapusin ang CLUP upang matiyak ang maayos na pangmatagalang pag-unlad ng ating lugar or bawat lugar. Ang mga pagsisikap ng ministry na palakasin ang kakayanan ng LGU ay naayon sa adikain ng pamahalaan ng BARM para sa isang mas matatag na Bangsamoro sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ako po yung lingkod Bangsamoro Sari Pala, nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At sumayin nyo ang ating mga balita sa araw na ito para sa ating 278th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik kami para sa ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating Resettlement Housing Program sa MHSD. Kabalay na Almansor Datonohas, please take it away. Mga biktima, hidwari, kapitan, kalabidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At napakinggan nyo ang ating maikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Sa ngayon, nasa mahigit 6,000 hong housing units ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maging yan man ho ay sa ating mainland, ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at Lanao del Sur hanggang sa ating island provinces. Yan naman ay ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. And shout out ho sa ating mga kabalay sa Planning and Design Division at sa ating Housing and Human Settlement Division. At syempre, sa office ho ng ating mga leaders na nabanggit ng ating kabalay na si Ma'am Lovely kanina sa introduction ng ating programang MHS Delivers. At syempre, hindi mawawala ang iba pang segmento ng ating programang MHS Delivers ngayong araw na ito. Diba? Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria sa araw na ito? Nako, parang nagagaya na ako no? Sa araw na ito. Ano ba? Sa mga susunod na episode, bakit hindi ako? Baka may humatras na rito sa sunod na episodyo.
Anyway, tayo naman ho ay mahal natin ang H na letter, no? Mahal na mahal. Mahal na mahal natin. Human settlements. Nakakatawa. Okay. Ay, ngayong Sige. araw na ito, para sa ating segmentong Sa haraw, ayun. Oo. Sige. Okay, kabalay na Ria. Ano ba ang iyong bawang trivia ngayong araw na ito para sa amin at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa? Ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay sa araw na ito ay tungkol sa special bar exams for Sharia law. Nako, trending yan ngayon, Yes. ano, sa ating news feeds. So, ano nga ba itong exam na ito? Well, hiwalay siya sa regular na bar exams. Ito ay para sa mga naghahangad na abogado na tungkol sa Sharia. Ang Sharia bar ay professional na pagsusuri sa lisensya na sumasaklaw sa batas ng Islam. Yeah, that's right. So, ang Special Sharia Bar Exam o SSBE ngayong 2026 ay sinagawa noong ika-24 ng Mayo hanggang ika-24 ng Mayo at ika-27 ng Mayo 2026. At ito ay binubuo ng 4 na pangunahing paksa na bawat isa ay may kaukulang alokasyon na 4 na oras. So, kada topic, kada subject, meron kang 4 hours, 4 na oras para sagutan ang kanilang exam. Ganong kadugo ang kanilang examination. So, ang 4 na topics na ito ay jurisprudence and customary law o fiqh and adat, Wow. which is 15%. Fikhi. Alam mo, may high school days. Yes. Okay. Yung high school mo ito na po. And next is persons, family relations, and property, which is 35%. Third is succession, wills, adjudication, and settlement of its estates, which is 35%. And next is procedure in the Sharia courts, which is 15%. A Wow. total of 100% na kada topic na yon, we have 4 hours each sa examination. And out of lahat na nag-take ng SSBE noong Mayo, na-announce recently ang ating mga 235 passers. Isa sa kanila ang walang iba kundi ang ating cash section head na Yay! Siba S. Pangka ng Masya Ministry of Allah. Development and Development. Mubarak sa ating Yes. head ng ating cash section, Masya Allah. Congrats, na si Papangka. congrats, Congrats, Mubarak. Nak. And syukran sa pag-represent ba ng MHSD sa kanyang success. And alhamdulillah, Masya Allah, inshallah. no? Kabay na rin, hindi madali. Never. Definitely, yes. Anything legalese is a journey. Yeah, that's right. That is why I surrender. Sa ating mga Sharia attorneys now, I believe I forget the terms na ginagamit, but congratulations po sa ating passers and sa mga hindi pa po nabiyayaan Sharia ngayong taon. lawyers? Sharia lawyers. there Diba you go. SCO? Yes. At sa mga hindi pa po nabibiyayaan, inshallah next year or the year after or kung kailan po nakaplano sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong success, matatanggap po ninyo yun. Para talagang sineseparate ko na ang sarili ko, ninyo yun. Ria, you're so young. My gulay. And you can do it also. Yes, that's right. Correct. Inshallah. Wait, bakit parang nag-give up na rin kayo dalawa? I'm sorry, wag ka magkasama sa akin. O pinasa niya. Hindi kita ka-age. Ay. You have a long way to go, no? Kabalay na. We Tawag dyan? all do. Yeah. Oh. Pero yan po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. So congratulations po sa ating Sharia Bar Exam passers and inshallah next year more names to be congratulated. That's right. And Kabalay na Ria, we also like to congratulate yung hubby ng ating Yes. legal officer Oh. sa MHSD, Attorney Ika sa hubby, Yes. Attorney Mox. Congratulations and of In the course, top 6 of one of our Our MHSD. usual Pride. resource speakers Yes. sa MHSD, Attorney Mo, Australia, congratulations. Top 6, Kabalay na Ria. So kung top 6 si Attorney Mo, noon sa kanyang pag-take si Attorney Ika is top 7. Oh. During her time, yes, sa pag-take niya ng Sharia Bar examination. Mashallah, alhamdulillah, for the brilliance na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga kabalay na nakapasa at nag-top pa ho sa ating patrivia ni Kabalay na Ria ngayong araw na ito sa kanyang IPH. Ayan. Top 6 si Attorney Mo, top 7 si Attorney Eka. Hindi, top 6 si Attorney Mo, yeah, Australia. 7 si... Okay. Baka inshallah Kabalay na Ria,
top 3 si Kabalay na rin. Inshallah. May nagtapon si Mashallah. Okay. You know, nothing is impossible in this Susunod daw si Ma'am world. Love. Hindi talaga magano yan. Hindi mo talaga alam ang inshallah, magiging ano. inshallah. Oo, mangyayari sa mga susunod na araw, inshallah. But yun po ang ating impormasyon kabahay at hanap buhay ngayon sa susunod na H natin Okay. na segment po. Oo nga pala, I am reminded now. Talaga na-emphasize ang hanap buhay sa ating IPH. Nakakatawa talaga kayong What a araw na day. ito, no? What a day. I love it. From the stacking hanggang sa ating ngayon, H&A. Welcome sa just discuss sa Yeah, program. that's right. Okay. So from the trivia na ibinigay sa atin ni Kabalay na Ria sa IPH, makinig naman tayo sa tips na ibibigay, no? TNT. Sa tips na ibibigay ni Kabalay na Hamsi sa ating HSF ngayong araw na ito. Kabalay na Hamsi, bigyan mo na yan sa amin ngayon. Yes, so makatanang umaga po sa ating lahat ulit. At para sa ating segmentong Health and Safety First, ating bibigyang pansin ang National Disaster Resilience Month. Yes po, na ginugunita tuwing buwan ng Hulyo sa buong Pilipinas. At layunin ng pagdiriwang na ito na palakasin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa harap ng iba't ibang sakuna tulad ng lindol, bagyo, baha, paggunang lupa at iba pang mga kalamidad or natural calamities. Okay. At sa temang naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, ipinapaalala ng temang ito na ang tunay na katatagan ay nagsisimula sa paghahanda at higit sa mapapalakas at sama-samang pagkilos ng bawat isa mula sa pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon hanggang sa bawat pamilyar miyembro ng komunidad. Bilang isang bansang madalas nakakaranas ng kalamidad, hindi sapat na maging handa lamang tayo kapag may paparating na sakuna. Mas mahalaga pa rin po na ang patuloy na paghahanda, tamang kaalaman at maagap na pagkilos upang mabawasan ang panganib at maprotektahan ang ating mga buhay sa kabuhayan. At narito mga maikling tips lamang po mga dapat gawin upang maging handa sa sakuna. Unang-una is maganda ng emergency go bag, maglagay ng tubig, pagkain hindi na madaling masira, flashlight, radyo, or extra batteries, power bank, first aid kit, gamot, mahalagang dokumento at emergency contact numbers sa ating e-go bag. Pangalawa, gumawa ng family emergency plan, pag-usapan ng pamilya or sa organisasyon kung saan magkita-kita kung magkakaiwalay man sa oras ng sakuna at sa alamin ng pinakamalapit na evacuation center. At pangatlo, makinig sa opisyal na babala, sumubaybay lamang sa mga biso mula sa otoridad at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na very Totoo rampant yan. nowadays po. Hindi veripikadong impormasyon. Pangapat, makilahok sa mga disaster drills. Ang regular na earthquake, fire at evacuation drills ay nakakatulong upang maging kalmado at alam na ang tamang gagawin sa oras ng emergency. At panglima, magtulungan bilang isang komunidad, tulungan ng mga bata, matatanda, buntis, at person with disabilities at mga kahandaan ay mas nagiging epektibo kapag sama-sama tayo sa isang komunidad. At mga kabang sa moro, ang kalamidad ay maaaring dumating anumang oras, ngunit ang ating kahandaan ang magiging pinakamabisang proteksyon. Ang bawat paghahandang ginagawa natin ngayon ay maaaring makakapagligtas sa ating buhay sa bukas. Sa ating mga kapatid dito sa Bangsamoro, patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, disiplina at malasakit sa isa't isa. Sama-sama nating isulong ang tema ngayong taon, which is naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Tandaan, sa Health and Safety First, ang kahandaan ngayon ay kaligtasan bukas. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ako po yung lingkod Bangsamoro, Sari Pala. Reminder din na July is National Disaster Resilience Month. So, sama-sama tayo mag-obserba sa buwan ng may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Yes, that's right. At yun ho ang naging highlight ng ating HSF ngayong araw na ito, which is yung medyo huling kataga or huling statement ni Kabalay na Hamsi. Ang paghahanda ngayon ay maaaring kaligtasan bukas. Ayan. So, emphasize din yung tamang kaalaman, di nawawala yan. And of course, yung ating preparedness. Kasi kung preparado ka, hindi ka magpapanik. So, another Alam mo yung gagawin natin. Yeah. Kaya That's right. napaka-importante din po yung drills, Ma'am Sally.
yung earthquake drill. Ibang drills yung kay Ma'am Lau. Oo, parang, kailangan din ng drill na yan. May papalo. Pickleball drill kasi talaga namang hindi ka masasanay pag wala kang drill. Tipong pang ba yun? Pang offhand, on hand yung Backhand, front hand, mga ganyan. Naku naman. Anything you want. Yeah, that's right. Basta mas-smash. Okay. Kailangan talaga ang drill. Papasok. Pero kanina, parang narinig ko kanina, di ba, earthquake drill. Yes. Ang narinig ko orchid drill kanina. Okay. So sige, yun ang pinakamahalagang gawin natin. And of course, para huyan, maging panatag tayo sa ating pamilya at sa ating komunidad. Kapag tayo ho ay may tamang kaalaman at syempre, handa sa bawat sakunang parating. Ayan. So ngayon ho, wala nang patumpik-tumpik from our IPH and our HSF. Tayo ay dadako na sa ating MHS discusses ngayong araw na ito. Parang lahat ng yun, no? Lahat ng pinag-usapan natin kanina ay konektado sa ating topic ngayong araw na ito, Kabalay Nari. Ang ating topic na nabanggit ni Kabalay Nari kanina, regulation of real estate developments in the BARM. Kailangan talaga ng regulasyon. At yan ho ay mas ipaliliwanag sa atin ang ating guest speaker ngayon. Kumpletuhin natin, Miss Lovely, a.k.a. Amira Aisa Macalangcom, ang Chief ng Policy Development, Coordination and Regulation Division or PDCRD. Ayan, umpisahan natin. Ready lang ating guest ngayong araw na ito. Kamusta ka naman ngayong araw, Chief Lab? And of course, kamusta ang PDCRD sa ngayon? Okay, so good morning once again, no, Ma'am Sally. Yes, good morning. So, feeling, natin ngayon, lovely day. Dapat lang. Yes, Oo. it's a lovely day today kasi nandito tayo ngayon. Correct. So, as to our division po, alhamdulillah, very productive po yung ating division for the Mashallah. past years. And sa itong katatapos lang po na semester this 2026, Yeah, that's we have right. 100% accomplishment Mashallah. sa ating mga PAPs or yung sa ating operations po. Mga targets, no? Pagdating sa ating mga functions. Yes. So sa functions po kasi natin, si PDCRD po, Ma'am Sal, ko na, meron po tayong 3 major functions sa ating ministry. First po is the policy development. So sa policy development, ito yung patuloy po na pag-formulate and pag-improve po natin ng mga polisiya Okay. pagdating sa mga housing-related activities. Next po is the coordination. So sa coordination naman, ito naman yung patuloy din po na pagsastrengthen natin ng mga coordination natin sa mga key stakeholders natin. Pagdating pa rin po sa mga housing-related implementations and programs natin. Okay. So, yung mga key stakeholders, yung mga LGUs of course, yung ating mga investors, the developers, maging yung mga real estate brokers, Ooh. homeowners, Correct. and individual or mga interesadong buyers ng mga subdivision. So, yun yung mga ginagawa natin sa ating coordination. And lastly po, Yan. yung ating regulation. Medyo madugo yan, Yung okay. ating ngayon. Yung sa regulation naman po, we are regulating po mga subdivision development projects. So, yung sinasabi po ninyong real estate kanina. Yes, that's So, right. dito naman po, we make sure that in accordance sa technical standards and guidelines yung mga subdivision development projects ng mga developers bago natin pinapayagang mag-implement or mag-start ng implementation itong mga nasabi kong development projects dito. So sa ngayon po, medyo overwhelming po and yung pakiramdam kasi it is a both privilege and a great responsibility na maging designated chief ng policy Yeah, that's right. development, coordination and regulation division. So inshallah po, mapatuloy po natin at mas mapa-improve pa yung pagpa-deliver natin ng mga nabanggit kong services kanina. So Yes. yung 3 major functions. Yeah, mashallah, alhamdulillah. So, mas na laman natin from Chief Lab yung ating, yung mga functions ng PDCRD from, tawag dito, from development,
coordination hanggang yung regulation na part ng kanilang division. And for this, nako, medyo nabigay na ni Kabalay na Love, no? Yung medyo natumpikan na yung introduction nitong kahalagahan ng ating real estate regulation. Pero para mas maintindihan pa ng ating mga kabalay na nakikinig ngayon, nanonood sa ating programa, ano itong tinatawag na real estate regulation? Bakit ito kailangan gawin ng ating ministry? At syempre, nako, sino ba ang dapat na nakakaalam nitong mga regulasyon na ito, Kabalay na Love? Yes, so ayun nga po, marami pa rin po ang nagtatanong or hindi nakakaalam dito sa ating regulation. Truth. For everyone's information, yung regulation po is one of the major mandates ng ministry. So, hindi lang po tayo nagbibigay or nagpapatayo ng mga pabahay. We do also regulate itong mga subdivision development projects, Totoo. lalo na ng mga private developers. And, syempre po, yung mga government projects din po na Totoo. kinalaman sa housing, mga subdivision, or resettlement. Kahit yung mga resettlements project, we need to regulate po. Hindi lang yan MHSD, lahat Yes, ng lahat po, lahat po. nagsasagawa ng housing Yes po. development, yes. So, ang regulation po, ang focus po natin na hindi lang basta-basta nga yung nagpapatay ng mga subdivision project. Sa real estate po, naka-refer dito yung mga systems of policies and technical standards and regulatory processes. Simula pa lang doon sa planning, syempre yung pagpaplano nila ng kanilang subdivision development projects, yung pagko-construct, hanggang doon sa pagbebenta or pagbibigay ng mga subdivision or housing development projects. So, yung primary objective po nitong pagre-regulate natin is to protect the public. Kasi Yun. alam naman po nating lahat na yung housing or yung pabahay is the biggest financial investment ng isang family. Totoo diba? yan. So, because of this, yung ministry natin is responsible po na ma-ensure na yung mga developers, yung mga nagpapagawa ng mga subdivision is compliance po doon sa established standards natin bago natin nabibenta or binibigay itong mga pabahay natin sa mga interested buyers. So, by Naku, doing so, yung mga ino-offer nating subdivision or yung mga real estate, so, dapat nga nagko-comply doon sa mga requirements such as first po yung approved development plans nila. So, Yan, dapat DP. makita natin yung SDP, Subdivision Development Plan. Plan. So, Aha. dapat may approve para makita natin kung paano nila i-develop yung isang subdivision, yung location mismo. Totoo. Next is, yung pagtingin natin sa development plans nila, dapat makita natin kung meron ba siyang mga road networks. Siyempre, hindi tayo pwedeng maglagay ng isang subdivision dyan na walang daan. Oo, hindi Papasok accessible. at palabas, hindi Oo. accessible. So, we make Totoo. sure, isa sa pagre-regulate natin, merong road networks. Hmm. Yung water lines, dapat syempre may patubig, Totoo electricity. naman. So, yun yung mga need natin i-consider bago po tayo nag-a-approve ng mga subdivision development projects Okay. or yung mga real estates. And of course, yung environmental compliance, nabanggit natin kanina yung about mga disasters. Yeah. Diba? Usong-uso po ngayon yung mga natural disasters. So, sa ngayon, siguro, pag nagpatay tayo ng project dito sa mga hazard prone, walang problema sa ngayon. Pero in the future, what if, halimbawa, nagkaroon ng Totoo malakas yan. na lindol, hindi natin alam yung pinatayuan nating subdivision project is nasa hazard prone pala. Oo. So, we make O sa sure din fault line also, pala, yes po, diba? we make Oo. sure din also po na environmental compliance, yung location ng ating mga subdivision projects. Okay. And of course, din po yung zoning regulation. Hindi naman tayo pwedeng magpapatayo ng mga subdivision project with outside the zoning area ng isang community. So, dapat nasa residential So, importante zone pa rin yung siya. CLUP. So, yun yung mga kinoconsider po natin, Ma'am Sally, Okay. para mag-regulate ng isang subdivision development project. Of course, dapat lahat po ng mga projects, pabahay, subdivision or settlement. Tore, yung mga tower. Yes, dapat make sure na nare-regulate po Okay. natin. Bago, pinapahintulutan na ipatayo yung mga ganitong project. So, dapat din pala, aside from yung mga buyers natin, no, na dapat makaalam nito, dapat alam din ng ating mga developers Yes. na kailangan na dumaan sa MHSD. Bago sila magpatayo ng any of these real estate projects, no, sa ating rehiyon. No, importante yun. Sa ngayon ba, Ma'am Lab, meron ba tayong tawag ito, sanction sa mga hindi dumadaan sa atin?
Actually, Ma'am Sal, we are parang Oo. tinatry pa po nating i-strengthen para ma-enforce natin ng mabuti itong ating regulatory function. Totoo yan, So, yes. dahil nga nasa transition pa, medyo hindi pa ganun well aware yung ating mga public and also yung mga developers natin nagpapatayo. So, Yeah. pero Ma'am Sally, it is an may administrative sanction siya kasi batas po yung pagre-regulate. So, Totoo yan. kung hindi na-regulate yung project, ibig sabihin hindi po siya hindi regulated, ibig sabihin hindi po dapat nabebenta or nabibigay sa ating mga beneficiaries itong project. Kasi requirement yun, di ba? Yes, requirements. Batas Prerequisites. po That's right. So, maaaring ma-cancel. Yes. Maaaring hindi Yes. makompleto yung ating proyekto kung hindi natin naisagawa itong mga, nasunod itong mga batas na ito. So, siyempre, nabanggit na ni Kabalay na Chief Alab, yung ating tawag dito, yung mga paunang detalye nitong ating real estate regulation. So, specifically, Kabalay na Lab, ano yung mga aktibidad na isinasagawa ng MHSD patungkol dito sa regulations na ito ng real estate sa BARM? Ano yung mga activities na ginagawa? So, nasabi ko nga po kanina, Ma'am Sally, na isa ito sa major functions or major mandates ng MHS That's right. itong pagre-regulate. So, through regulation po, nag-i-issue tayo ng mga permits and licenses. Okay. So, bago sila mag-start, mag-implement, kailangan mag-apply muna sila sa atin ng regulation. And by doing so, pag na-approve natin sila, mag-i-issue tayo ng mga permits and licenses. Yun Okay. po yung preliminary subdivision development plan or the development permit and the CRLS po. Bago sila magbenta, make sure na meron silang CRLS, the Certificate of Registration and License to Sell Yon ka na. sa mga developers po. So, sa ministry po natin ina-apply. itong PSDP and CRLS. And si PSDP and DP po, actually, devolve function ito ni LGU. If Yeah. meron silang mga approved na CLUPs, pwedeng sa kanila diretsong ina-apply. Sa level pa lang ni LGU, ina-approve na nila itong mga development projects na ina-apply ni developer. Kung may Kung CLUP sila. Pero for the meantime, if wala pa pong approved, sa atin pa po ina-apply itong PSDP-DP. There you go. So, PSDP-DP, kung may CLUP ang LGU Cabalay na Ria, pwedeng sila na ang puntahan nitong ating mga developers. Subalit sa ngayon, Level pa po natin. aminin natin o hindi, based on our record, ang ating porsyento pa lang ng mayroong CLUP sa buong rehiyon ay 34% pa lang. So, sa ngayon, sa atin pa rin po ina-apply, Ma'am Sally, itong PSDP-DP. And of course, yung CRLS. Yung CRLS naman, bago sila payagang makabenta, bago sila maging lisensyado, Oh. license to sell, Okay. dapat nakapag-register muna sa atin. Sa Yung atin. PSDP-DP, Ma'am Sally, yun yung plano. And then, dun sa CRLS, yun na yung pagbebenta or So, you are- pag-offer to public. You are checking yung Yes. kanilang plano. Yes. Aha. For the real estate development na target nilang i-implement sa ating rehiyon. And may bayad ba to Ayan. Kabalay na? Yes, ma'am. Lab, Meron okay. pong mga kalakip na fees itong applications na ito. Hindi naman ganun Kalaki, okay. kalakihan. Abot ba ng 10,000? Yes, yes po. Meron tayong schedule of fees actually. May Okay. schedule of fees tayo na sinusunod. Hmm. Dito sa Maaaring pwedeng i-post natin to Kabalay na Ria. Yes, please. No, pwede ba yan Yes, ma'am. ibalandra sa ating mga platforms, social media Yes. platforms, yung schedule of fees natin. Kabalay na Amsari. Kabalay na Wala ng H. Yes. Okay. Of course, ma'am. So there you Sal, go. opo, Okay. Meron din po tayong kinakandak na mga field monitoring sa ating real estate. Sa Okay. field monitoring naman, 6 months after the approval, halimbawa, nabigyan natin or na-issuehan natin sila ng itong mga permits and licenses. So, 6 months after, kasama yung sa target natin, to conduct a field monitoring. Siyempre, i-make sure natin if in accordance ba dun sa plano, Yeah. yung sa approved plans nila, yung kanilang actual implementation. Ibig sabihin, hindi lang papel. Can you give us a sample ng na-conduct na ganitong klaseng field monitoring? Meron tayo kasi sa Sulu, meron tayong nag-apply, one of our biggest actually na nag-apply sa atin Okay. na developer. So yun, after 6 months pinuntahan namin siya sa Sulu. We conducted a field monitoring, Yeah, field monitoring. for that approved subdivision development project. So may subdivision silang napatayo? Yes, oo, sa ngayon Ma'am Sal, kung di napapansin, marami na po yung mga
nagsusulputang mga Yeah, subdivision. totoo yan. Yes. Sa Tawi-Tawi last month lang po, nag-conduct rin po kami ng site Okay. inspect doon sa isang applicant natin na private Mhm. na magpapatayo ng I forgot ilang hectares na subdivision Oh, doon sa mashallah. Tawi-Tawi. Totoo na ko. Yes. Mas amazing kasi nasa island provinces sila, which is historically known na mahirap sila kumbaga i-track, kumbaga dahil nasa island sila, mahirap yung malayo pang biyahe. biyahe na Oo. part. Bago mo maabot. At syempre, ano ang role ng provincial office? Yes, yung sa provincial office ma'am, actually sa kanila yung first na Okay. first level of review ng mga technical documents, completeness, correctness, and syempre yung kasi may sinusunod po tayong Okay. PD 957 and BP 220 na technical standards and guidelines. So, Okay. make sure po na ng provincial office sa level pa lang nila na yung ina-applyan nila is pasok doon sa standard natin. So nasa kanila po yung first review and then Okay. forward sa regional office for further review and approval and issuance of those permits And licenses. And So, then yung instead field na yung monitoring. Signatory and field monitoring. Syempre, signatory natin is our head po. Of course. So instead na from all the way from the islands, Yes. pupunta pa sila sa region, pwede silang The mag application is sa Direct- level pa lang po. sa Yeah. provincial office. So, hindi sila Na- mahihirapan. Yes po. They do not have to travel from their province to the regional office para sa kanilang pag-submit ng dokumento. Mashallah. So, speaking of yung LG, devolved functions ito ng LGU, ngayon, habang hindi pa na-devolve sa kanila itong function na ito, anong role nila sa proseso na ito? Do they Yes. do they witness? Are they signatories? Are they... Actually, for the signatory, wala. Pero we have this enforcement officer. Sila yung... Kasama rin CEO. po natin sila na sa site inspect doon. Kasi nasa ground and nasa kanilang lugar Tama. yung mga projects na ito. So, sila po yung kasama natin sila na sa site inspect. Make sure na yun nga in accordance doon sa standards and guidelines. So that means strong pa rin yung ating coordination, Yes. no? Coordination. Kasama yun sa Yes. coordination activity. po. Mashallah. Ng ating mga stakeholders. Dapat Yes, lahat po. may stake, no? Nako, sa ating mga gagawing development, hindi pong stake na ano ha, STEAK. Yung STAKE. Ating pinag-uusapan. Nako, kabay na rin, no? Tandaan natin sa ating mga tagapakinig at ating taga-subaybay ng ating programa, kabalay ng mga Bangsamoro. Yung iniingatan natin based on Chief Lovely's statements kanina, yung mga polisiya dapat susunod natin, and yung ating technical standards, kailangan din po sumusunod sa ating batas, at syempre yung ating regulatory process. Kabalay na Ria. Tatlong dapat tandaan at dapat hong i-comply ng ating mga developers. At syempre, kung may mga aktibidad tayo, para ho mas papadali itong mga activities na ito, ano ang mga strategies na ginagawa ng PDCRD, no? Sa MHSD. Okay, so isa po sa mga initiatives natin para mas strengthen itong ating regulatory functions. We do po yung sinabi ko kanina na enforcement, field monitoring doon sa ating mga LGUs, kung ano yung mga in-exercise nila na functions or devolved functions nila pagdating sa regulation. We also do po yung training or orientation on devolved functions of the LGU. Correct. Para at least if ever meron na silang approved CLUP, alam na nila kung paano mag-regulate ng mga subdivision if may mga applicant tayo ng nitong Totoo. subdivision development project. So, in-orient or tinitrain po natin sila. Actually, we conducted last SEM po sa Coronadal. Yeah, Natin, yes. that's right, correct. We targeted yung mga mainland LGUs natin. Siyempre, pili pa lang po, base doon sa may mga approve or ongoing approval na po na Ng kanilang CLUP. Sila yung ating ginawang participants. Also, for the next SEM po, we will target naman po the island LGU. So, kung meron Next tayong... SEM. Yes, this Okay. Coming August or August. September, Inshallah. we will conduct devolution training naman po doon sa may mga LGUs na may mga CLUP na ongoing. Ongoing. Nakapag-umpisa na, oo. Nakapag-umpisa na or pa-approve na po ng mga CLUP. Like, Kasi hello. sila na yung target for the Sulu. Sila na kasi yung Oo nga pala, tama. implement nitong Sinawa sa puso ko ang sulu. itong Okay. mga regulatory functions na ito. So, dapat na-orient or natitrain po natin sila Okay. kung paano nila ginagawa yun. Going back to Holono, kabalay na Chief Alab, before ho ito mga pag-separate ng sulu, talaga namang pinagsikapan nila, no?
na umabot sa PLUC yung comprehensive land use plan ng Holo Mashallah, alhamdulillah. And so yun yung mga strategies na ginagawa natin para maging effective at ma-ensure natin na talaga pong gumagana at matagumpay yung ating mga aktibidades. So with these strategies, nako, hindi nawawala ito. Ano naman ang challenges? Mga hamon na ating kinakaharap habang ginagawa ito, yes. For the challenges naman, yun nga, yung sinabi ko kanina na kokonti pa lang yung awareness ng mga tao, ng public, or lalo-lalo na yung mga developers about these regulatory Totoo. functions natin. May mga ibang subdivisions dito sa BARM na nagpapatayo lang po ng mga projects nila without regulation. So yun yung mga kinakaharap nating challenge ngayon pagdating sa Yes. regulation of real estate na sana po ma-overcome natin. Inshallah, we have plans po for forums para sa ating mga developers. Actually, Ma'am Sally, last year po, nakapag-conduct rin Yeah, po matandaan ako ko ng yan. developers, Totoo. Stakeholders forum. So, isa rin yun sa strategies natin na na-inform natin or nadagdagan yung awareness ng mga developers with Totoo regards to our regulatory functions. And sa forum na yun, malala ko, no, we were with DHSUD Yes, 12? yes. Yes, that's right. The MHA then invited. Yeah, correct. Tama yun. Sige. Sana ho lahat ng ating mga developers or yung potential developers natin umattend sa mga ganito mga forum na kinakandak ko ng Ministry of Human Settlements and Development through the PDCRD ngayon na pinag-uusapan natin. So, yun yung mga hamon. Kamusta naman kayo sa inyong division? Are you complete? Tama na ba ang inyong dami? Yung mga technical, syempre Ma'am Sally kasi ano to siya, yung pag sa site inspect natin, kailangan natin ng mga technical Totoo yan. personnel to check if correct ba yung mga engineering terms, mga architectural terms. So medyo sa ngayon naman po okay naman po kasi nagtatap tayo with the other divisions. Nandiyan naman si PDD, si MED na mga engineers to support us Masya Allah. pagdating sa site inspect natin sa mga subdivision projects na ito. Nagtutulungan talaga. Yes, of course. Pero I would like to know, specifically, sa ngayon, ilan ba kayo sa PDCRD? We are 9. 9. Yes. Okay. Kasama na dyan yung mga Not all are parang mga technical totoo. people. Admin people. Okay. Mostly administrative. Okay. So talaga pong kailangan pa rin talagang may reinforce yung workforce ng bawat division sa MHSD. And we're working towards that. Yeah, toward that, yes. Inshallah, sabay yung pagdami ng tao sa paglaki din ng opisina para may maupuan ng lahat. Totoo yan. Ako naman, pag dumami ang populasyon no, ng ating ministry, nangangailangan din tayo ng mas malawak na espasyo. No, sa ating ministry, okay? And then, with all these challenges, Kabalay na Chief Alab, ano yung mga actions taken natin, yung mga, pero nasabi na kanina, no? Strategies natin kanina. Na-cover niya na rin binahagi, sa- correct. Sa kanyang unang mga statements na tumugon sa ating katanungan kanina. So for now, we would like to know, it's 12:17 na, Kabalay na Ria, sa ating oras sa araw na ito. Ano yung mga next steps na gagawin ng PDCRD para ma-strengthen palalo yung ating service delivery, inshallah? Yes, ma'am. Yung nabanggit ko kanina ng mga upcoming activities Yes. natin, orientation sa ating mga LGUs, and also yung siguro po yung commitment na lang po natin na mas paigtingin pa natin yung regulatory functions natin. More parang informational and Lapit daw sa mic, okay? Sorry po. Thank you, farmers. Okay. More informational and educational drive para dito sa ating regulatory functions. Inshallah, Totoo. isa po yun sa gagawin natin para mas lalong tumaas yung awareness ng mga key stakeholders, lalo-lalo na yung mga developers natin. And it will help you on the that, yeah. buyers, and the buyers, of course, para aware din sila kung Truth ano yung mga yan. dapat nilang tingnan bago sila mag-avail nitong mga pabahay na ito. Oh, or hindi lang yung napakagandang subdivisions. post Yes, of ang kanilang titingnan. Marami pang dapat alamin, yes. Ma'am Okay. Sal. So, ultimately, yung goal natin is not just to regulate yung mga housing development. So, the goal talaga is to ensure na yung every housing project built in BARM
is contribute to safe communities, Yeah. sustainable development, and syempre mapa-improve yung quality of life ng ating mga Bangsamoro Totoo yan. families. Mhm. Bangsamoro people. Safe, sustainable, and improved way of life, standard of living ng ating mga kapwa Bangsamoro. Yan ang pinaka-after according to Chief Lab ng ating mga regulasyong isinasagawa. At dahil dyan, we would like to listen to the final message of our guest speaker ngayong araw na ito para sa ating episode for our mga kabalay na Bangsamoro na nakikinig ngayon at nanonood ng ating programa. Kabalay na Chief Lab. Okay, so bago po tayo magtapos, I would like to encourage po everyone, yung ating mga developers, the contractors, the local government units, homeowners association, investors, and of course our fellow Bangsamoro na mag-work po tayo together to promote responsible and lawful, pag sinabing lawful, regulated housing development Truth. here in BARM. So, yung regulation sana is hindi nila ma-view as a burden sa part nila na cause of delay, mapapatagal lalo yung pag-implement. Totoo. But it is a mechanism to protect po yung investment ng ating mga communities, Bangsamoro communities. Yung sinabi ko kaninang safeguard public welfare, yun, to ensure na yung development natin is sustainable po para doon sa mga future generations. Kasi yun nga yung sinabi ko kanina, sa ngayon walang problema. How about in the upcoming years? Totoo. Pag may biglang biglang may problema pa. So to our developers po, we encourage you to coordinate po sa MHSD as early as possible nung inyong mga project planning pa lang. So if may plano kayong magpatayo ng mga projects, subdivision projects sa inyong lugar, make sure po na mag-coordinate sa MHSD for the regulation. So yun lang po. And sa mga home buyers, yung mga interested individuals, make sure lang po exercise due diligence bago sila magpo-purchase Truth. ng mga property. Kasi nga sabi ko Be wise. kanina, this is the biggest financial investment. So, i-verify whether may mga permits and licenses ba ito na na-approve from the MHSD. And yun, asking questions today can save you for bigger problems tomorrow. Totoo yan, mashallah. Wala namang masamang magtanong. Kung Wala. halimbawa, itong project ba na ito ay regulated, if regulated or not, or lawful or hindi po. Yun. That's right, correct. Very well said, no? Nako naman, may nalatuloy ako kabalay na riyan, no? I remember something. Huwag mahiyang magtanong kung regulated ba ito. Mga ganon. Ikaw talaga. So, napakagaling kabalay na Chief Lab, no? Na malaman natin yung mga impormasyong ito, mga detalye about the regulation of real estate development sa ating rehiyong BARM. Ang dami kong nakuhang di ba? Parang kaalaman at dapat na ingatan natin for our investments para sa ating mga pamilya. At syempre, sabi nga ni kabalay na Chief Lab, lawful development sa ating and sa pagsunod sa batas na sinabi ni kabalay na Lab kanina, hindi lang ho ang ating sarili, ang ating negosyo, ang ating iniisip. Kung hindi yung kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran natin, binibigyan ng serbisyo. That's compassionate, no? Tawag dito, empathic na pagbuo ng ating mga infrastructure projects na ito, real estate development, dapat ho sinusunod natin for the benefit of all of us, hindi lang ho yung ating mga sarili at pamilya. Kung hindi yung mga taong maging clients natin sa ating real estate developments. At ito, may pahabol tayo kabalay na Ma'am Lab, baka itong sabi ni Sir Nurala, paano kung yung pinatayuan, nasa na ba yun? Ng subdivision within agriculture zone outside doon sa zoning map na na-identify as residential zone, ano mga requirements at ano ang process for LGUs? Pagdating naman po dito, Ma'am Sally, yung sabi ko kanina na outside the zoning area, halimbawa agricultural zone, dito na po papasok yung reclassification na ina-apply natin sa LGU level naman yun siya, Ma'am Sally. So,
yung applications and requirements, malalaman po nila doon sa LGUs kung Totoo. ano-ano yung nire-require nila para mapa-reclass yung kanilang zoning area. So, hindi basta-basta. Yes po. No? Yun yung mga coordination natin pagdating sa LGU, yung classification, also yung mga environmental compliance din sa MENRE. Masya Allah, alhamdulillah. No, di ba? Napakagaling, no? Na malaman natin ang mga ganito at maiparating natin sa ating kapwa Bangsamoro. Ito mga prosesong ito. So, hindi po ibig sabihin naisip ni ganito na magpatayo sa ganitong lugar, ora-orada pwedeng gawin. Marami pa ho dapat na prosesong dapat sundin natin para ho ma-ensure ang sustainability at safety ng ating bawat komunidad na tatanggap itong mga developments na ito. Okay? Again, maraming salamat sa ating guest ngayon para sa ating 278th episode ng ating programang MHS Delivers. Yan ho ay walang iba kung hindi si Ma'am Amera Aisa Makalangkom, aka Lovely, ang chief ng ating Policy Development and Regulation Division ng MHS DBAR. Masya Allah, kabalay na Ria, it's 12:25. Subalit napakaraming comments sa ating Facebook page. Baka pwedeng pasadahan natin. Hindi naman nakatingin si kabalay na Jeffrey sa kabila. Kabalay na Ria, before that, atin po munang alamin ang Magic 3 questions. May music. KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa na posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load ay may tatlong katanungan. Ang una sa kanila, sa tatlong functions ng Policy Development Coordination and Regulation Division, magbigay lamang ng isa. Oh, isa lang. Sige. Sa tatlong functions ng PDCRD, magbigay lamang ng isa. Okay. Pangalawa? Second question, sa acronym na SDP, ano ang ibig sabihin ng S? Ni-review ko ang aking sinulat. Okay. Okay, sige. And ang ating huling katanungan, anong lisensya ang kailangan ng developers para magbenta ng real estate? Nako. So marami silang requirements pero isa lang sa kanilang nag-start sa license. Okay, sige. Dugtungan na lang. Ulit, first question, sa tatlong functions na nabanggit ni Ate Love ng PDCRD, magbigay lamang ng isa. Second question, sa acronym na SDP, ano ang ibig sabihin ng S? At third question, anong lisensya ang kailangan ng developers para magbenta ng real estate? At yun po ang ating tatlong katanungan kung saan ang inyong kasagutan ay posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Okay, thank you so much, Kabalay na Ria. At pasadahan natin, Kabalay na Hamsi, nandyan ka na ba? Ang ating mga comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito from... First of all, si Kuya Majid, Abdul Majid Dama, nagsabing salam po. Watching from MHSD TRS. Yes, at muna sa aking end sa ating Queen Mother ng CLUP, Ma'am Muslima, or Engineer Muslima kay Abu Sama ENP. Assalamualaikum mga kabalay, watching from POMDS. Okay, this is mine. From Sir Abdulhamid Alawi Jr., aka Gadi. Ito na ho, alam ko na Naku naman. Inspirasyon ng ating kantang ito. Assalamualaikum, watching from a distance. So from God is watching us. O, diba? There you go. And ang sumunod sa kanya ay ating Haira Ali. Ang sabi, assalamualaikum mga kabalay. Masya Allah, so pretty, lovely. ay, masya Allah. Para premyo ito. Oo. Parang pagkape ito. Sinundan naman ni Lady sa Mamarungkas. Assalamualaikum mga kabalay, watching from MHS DTRS. And we have Sir Sid, ang sabing salam and good morning to our program host and all our kabalays watching from HHSD. Yeah, mukhang full support ang mga yes, Maraming nagpaparamdam kaya kilab. Salam po from POMDS. Ang baby ng MHSD. We also have Israfel Ibrahim, our Very good, OJT, your way back OJT. when. Salam, malamig na araw at mainit na talakayan. Diba? Yes, nasinundan ng ating planning officer. Salam and good day, dear ICS. More power and superpower. More than super, yeah. Watching from ICS Secret Saan Spot. kaya itong secret spot ng ICS na ito, Yung no? hindi siya nakikita. Kailangan May hindi siya paghanapin. magtago. Oo. We also have our supply officer, Yeah. Ricky Baragona. Salam po mga kabalay watching from the melting pot of the south. Ano kaya itong melting pot of the South? Saan kaya ito? Interest.
Di ba? Interesting. Nagkakan Yes. tayo. We will research about that. Yes, nasinundan ng ating head ng HR. Salam mga kabalay, shoutout watching prom. Watching Eh, some, wala. Nakagawa na siya ng tore, sure. Dalawa. Fashola, congratulations for your successful stacking nung ating mga parrot ba yun? Parang yes. Parrot Sally? sa office. Ikaw lang ang Basta bird. basta bird, nagtagumpay. And we also have Bumabalik ang ating internal planning section head ang sabing good morning po sa mga guwapo at magagandang host, Ma'am Sally, Ma'am Ria, and handsome man, Hamsari pala. handsome man. Handsome man. Ansa. And Yes Thank po, you. nasinundan. Nagbabalik si Junaisa, kikaganda ng aming chief ng policy. Kailangan talaga nila ng kapito. kaya nga. And we also have from We have Fatma Al-Zahra Makabero Sangkopan. Assalamualaikum mga kabalay. Alaikum salam. Sinundan naman ni Supply, bumabalik. Amix, Sir Dong, dapat kasali tayo sa maganda at guwapo. Except si Sir, sorry na lang talaga, Tyrone Luis. Nasinundan ulit na gusto pa din yung ma-approve ang leave. We also have J-Mac. J-Mac is si Johari, yeah. no? Johari, Makapantar. Salam sabi. kabalay. Yes, nasinundan ng ni G. Abdul Karim. Salam watching from MHST MDN Provincial Office. Hi po sa guest nyo na super ganda and super bait. Wow. Yan si Chief Lovely inside and out. Kapi daw. Nag-attendance na si Jazz sa lahat ng nag-comment dito ng Talaga naman, no? And kabalay na rin. We It's a very have good our comment. Director for Yeah. Operations and Management Service, Salem Demuna, ang sabing salam sa ICS team headed by walang kapaguran na Ma'am Sally. Meron din. Syukran sa inyong Di na sakripisyo lang para sa papahalata. Bangsamoro. Alam namin gaano kadami ng inyong trabaho at inasikaso. Alhamdulillah, nakakayanan ninyo gampanan ang mga trabaho at pagbabalita. MashaAllah, Alhamdulillah. Sir Dems, from our hearts, thank you so much for appreciating our efforts sa ICS under the Office of the Minister. Sir Dems, we miss you. Pagaling kayo at sana ho, we wish you all the best. Health-wise at lahat ng sector, aspect ng inyong buhay at inyong pamilya. Thank you so much. Okay? We also have Jao. You know who's Jao? How do you say this? John Anthony Ocumen. Oh. Jao. Oh, yeah. More power kay Ma'am Lovely. Yes. Farmers, pa-shout out po. We have Sir Nurallah. Oh, this is the Yeah. question. Kanina. We can receive stars? Uy, may nagano ng 10 stars. Anong We are able to na-receive stars na mashallah, So, alhamdulillah. I guess official na income generating na rin ang ating Pang-boost. Facebook Yeah. page. Thank you so much sa GE, Geodetic Engineer Alexis Beltran. And then, We have Sir Arshid Khalid Manganjan na sinagot din si Sir Norala na kung titled ang agri-lot, need pa yan ng DAR approval. Ooh. thank you so much for sharing Yes. your knowledge. And we hope to, connect kayo ho sa amin at kami sa inyo para ho masagot namin masabuti yung ating mga Oh, wow. katanungan Back and natin. forth na sila dito. Mahirap na sundan ang kanilang conversation. Pero please, continue po yung Yes, conversation. thank you so much. We welcome it. Yeah, Marami that's right. pong i-inform sa ating mga viewers at chatters sa Correct. topic na ito. And inshallah, sa mga trainings ng ating PDCRD na ginaganap din para sa devolution sa Totoo LGU, yan. natatalakay din nila ang ganyang klaseng mga topic. Yes. Pero yes, if it falls under agriculture, as per Ate Lab's agreement, ma-concern din ang ating mga kabalay sa MAFAR. Yeah, reclass, conversion ng ating lupa. Nako, marami hong technical na pag-uusapan about that. At yan ho ang tinatry natin na may pa-intindi What if- sa lahat ng ating What if in a stakeholders. future topic, reclassification of Yeah, inshallah. zones? Pwede pag-usapan natin yan sa ating mga future episodes Ate Love, do you think that's ng ating ilog? programa. Inshallah. So, bali, nakatingin sa akin si Jeffrey dyan sa kabilang Reclassification? It's 12:32. We will talk about that in the office sa ating mga next episodes. Thank you so much, Kabalay na Ria, sa ating KKK, the last segment of our program, MHS Delivers. At dahil dyan, kompleto na ho natin ang lahat ng mahalagang bahagi ng ating radio program. Sa ngayong episode natin, Yung ating KKK, ipadala na ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, sa ating tatlong katanungan, sa ipadalang mga tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. First question, isang
function ng PDCRD? Second question, oh gosh, I forgot my questions. Yeah, naulit natin twice kanina. That would be good. Reply nyo lang yung video. For our KKK ngayong araw na ito. At dahil dyan, tayo ho ay makapagpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating napakababait, butihin at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po yung lingkod bang sa Moram Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Dato na Zaydaud, Sir Alman Sir Suga, Ma'am Jasmine Ilangit sa ating kasamaan. Sa DXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, thank you so much sa inyo, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong pagmamahal, kahusayan at kasiyahan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Radyo Bida 882